Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Bagong terminal ng CRK, inaasang magbubukas sa second quarter ng 2022. 11 bayan, isang syudad sa Central Luzon, nagdeklara ng total firecracker ban bilang pag-iingat sa darating na Pasko at Bagong Taon. Party drugs na nagkakahalaga ng 8.5 million pesos nasabat ng Bureau of Customs sa Clark. At karagdagang 7 paaralan sa San Marcelino at Botolan, balik face-to-face classes na rin. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Matapos magdaos ng limited face-to-face classes sa ilang paaralan sa ilang bahagi ng bansa noong December 6, 7 paaralan pa sa Zambales ang nagbukas na rin ang pintuan para sa mga estudyante. Kung magtutuloy-tuloy daw ang magandang sitwasyon, ay posibleng simulan na ang limited face-to-face classes sa basic education sa ibang lugar sa susunod na taon. Narito ang detalye ng balita niya. Pitong paaralan ang nadagdag sa mga pilot implementer ng limited face-to-face classes sa Zambales. Kabilang sa mga ito ang Villar Integrated School, Cabatuan Integrated School, Poon Bato Integrated School, Dalanawan Elementary School, Pili Elementary School, Buhawen Elementary School at Buhawen National High School na matatagpuan sa mga bayan ng Botolan at San Marcelino. Ayon sa DepEd Zambales, masigla at masayang naging pagbabalik paaralan ng mga mag-aaral na nagsimula nitong December 6. Pagtitiyak ng mga pamunuan sa mga nasabing paaralan na nasusunod ang mga health protocols para sa kaligtasan ng lahat. Inaasahan din ang pagbisita ng mga kinatawan ng School Division of Zambales sa paaralan. Una nang nangako ng suporta ang pamahalang panlalawigan ng Zambales sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante, tulad na lamang ng pagsagot sa lahat ng mga test na kakailanganin ng mga guro bago at matapos ang gawain tulad ng rapid antigen testing at RT-PCR kung kinakailangan. Siniguro rin ng pamahalang panlalawigan ang maiging koordinasyon nito sa mga munisipyo kung saan nagsasagawa ng face-to-face classes. Nang sa gayon ay madali ang pagbibigay tulong sa lahat ng pangangailangan ng mga guro, mag-aaral at ng buong paaralan. Samantala, ayon sa DepEd, kung patuloy na bubuti ang sitwasyon, tinitignan ng kagawaran ang posibilidad na pag-expand pa sa implementasyon ng limited face-to-face classes sa basic education sa susunod na taon. Inaasahan naman ng ahensya na matatanggap ang report sa kinalabasan ng implementasyon ng limited face-to-face classes mula sa mga participating schools sa bansa. Sa laging handa briefing kamakailan, inihayag ni DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan na sa nagdaang unang 2 linggo ng implementasyon ng pagbabalik eskwela, walang COVID-19 positive na naitala sa lahat ng mga nakibahaging paaralan. Jennifer Salenga, CLTV News. Sumentro sa panunumbalik sigla ng turismo ang pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng Hotels and Restaurant Association in Pampanga o HARP nitong Miyerkules December 8. Ayon po sa samahan, patuloy nang bumabago ng kanilang industriya dahil na rin sa gumagandang COVID-19 situation sa lalawigan. Ang detalye ng balitang yan sa report ni Rainiel Pawit. Sa bahagyang pagluwag ng quarantine restrictions sa bansa, unti-unti na rin nagbabalik sigla ang iba't ibang industriya gaya na lamang ng turismo. Kaya naman sa ika-30 anibersaryo ng Hotels and Restaurants Association in Pampanga o HARP, hangad nilang makahahatak na muli sila ng libu-libong domestic tourists sa pagpasok ng 2022. Ang HARP ay binubuo ng higit 60 hotels at lampas 20 restaurants sa lalawigan. Now still, ang mga business natin more on quarantine hotels pa rin, pero may mga leisure hotels na rin na unti-unti po nagbubukas na. Nahit talaga kami ng pandemya, pero sabi nga, natulungan naman kami ng mga OFWs. Sa ibang klaseng guest naman sila, ibang type of guest. Kaya kahit paano nagkaroon kami ng business. Abot kamay na raw ang pagbabalik sigla ng turismo dahil sa tumataas na COVID vaccination turnout at pagbaba ng kaso ng COVID-19. Sa Angeles City, kung dati 12 isolation hotels ang okupado, ngayon ay isa na lamang umano. Hopefully, sana kahit paano may mga tourism na tayo, domestic tourism by January or by early next year.
Siniguro rin ng HARP na ang lahat ng kanilang hotel and restaurant members ay nagpapatupad pa rin ng striktong health guidelines. Bahagi ng kanilang anibersaryo ang paglalatag ng Living with COVID Operations Plan. Samantala, ipinakilala na rin ang mga incoming officer ng HARP sa taong 2022. Napapangunahan naman ng incoming president na si Matt De Castro. Nabuo ang HARP noong 1986 kung saan lahat ng miyembro ay direktang nakikipagtulungan sa gobyerno at tourism organization sa buong bansa. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagtataya ng mga human rights defenders sa Central Luzon, kulang pa rin ang kamalayan ng taong bayan sa kanilang mga karapatan. Nagkaroon pa umano ng setback sa Administrasyong Duterte kaya nawala ng saysay ang ilan sa mga naitatag na pamamaraan para itaas ang level of awareness ng mga tao para sa proteksyon ng kanilang mga karapatan. Pakinggan natin ang ulat ni Angelica Cara. Pinagdiriwang tuwing ika-10 ng Disyembre ang Universal Declaration of Human Rights na naideklara ng United Nations General Assembly noong 1948. May 30 artikulo ito na nagsasaad ng karapatan ng bawat tao. Ayon sa ilang human rights defender ng Central Luzon, 73 taon na simula nang maitampok ito, ngunit kulang pa rin ang kamalayan ng mga tao tungkol sa kanilang mga karapatan. Itong ating mga komunidad ay mahina pa rin o parang cultural problem din ito kasi nahirati ang mamamayan na ayaw niya ipagtanggol ang kanyang karapatan dahil sa sistema ng lipunang meron tayo. Hindi umano sumusulong ang kamalayan at proteksyon sa karapatang pantao. Gawa na rin ng mismong gobyerno na tila mas gusto pang bulag ang taong bayan sa kanilang karapatan. Halimbawa na lang, di ba yung kanilang karapatan para magsalita, magreklamo, tila natatakot kasi sila ay patuloy na sinusopil ditong mga local government officials mula mula kapitan ng barangay hanggang siguro sa provincial government. Sila ay takot na takot. Ang ibig nang sabihin nun, ganoon kababa o baka wala nga sa kanilang kamalayan na sila ay mayroong karapatang pantao. Yun po yung nakakalungkot. Nawalan din umano ng saysay ang ilang dekadang papupunyagi ng mga human rights defender upang makabuo ng mga kasunduan at institusyon na sandalan ng karapatang pantao. Lahat ng pinagpagura natin noon, pati yung ratification natin ng International Criminal Court, na pagkatagal-tagal namin trinabaho yan, ay bigla na lang isinawalang bahala nung nag-assume ng power itong administrasyon na to ay napakalaking setback kasi hindi na uubra yung mga institutions na yon, pati yung CHR natin na undermine at yung mga gustong bumisita from the international hindi na po pwede. Hanggang ngayon ay umiiral pa rin umano ang culture of impunity, kaya natatakot ang mga tao na ipaglaban ang kanilang karapatan. Yung level ng impunity na kung saan hindi mo alam kung saan ka magsusumbong. Hindi mo alam kung ano yung autoridad na tutulong sa iyo. At mula sa baba hanggang sa taas na yung mismong Supreme Court, yung mismong Court of Appeals, yung mismong mga huwes, nakita mo na lahat sila ay naging inutil dito sa panahon na to. In fact, yung pag-asa natin na yung mga kaso natin ay maririnig at mabibigyan ng hustisya, yun ay talagang nawalan ng saysay. Tunghayan ng buong pahayag ng mga human rights defender ukol sa estado ng pagrespeto sa karapatang pantao sa perspektiba kasama si Sonia Pisoto sa Biyernes, alas 4 ng hapon sa CLTV at live sa CLTV Facebook page. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, bagong terminal ng CRK na asang magbubukas sa second quarter ng 2022. Party drugs na nagkakahalaga ng 8.5 million pesos nasabad ng Bureau of Customs sa Clark. At mamamahayag sa Pampanga na si Jess Malabanan, pinaslang ng riding in tandem sa Samar. Manatili nakatutok para sa iba pang mga nagunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nauunang balita,
Inaasahan po sa ikalawang quarter ng susunod na taon ay magiging operational na ang bagong tayong Clark International Airport New Terminal. Ang bagong tayong paliparan ay mayroong contactless check-in system at OFW lounge. Ang iba pang world-class feature ng bagong Clark Airport ihatid sa atin live ni Rainiel Pawid. Rainiel, ano ba ang latest dyan sa bagong terminal ng CRK? Yes, kasamang Jen, no, ngayong araw nga ay nagbigay ng media tour itong lipad ang may hawak ng operations and management nitong New Clark Terminal Building, New Clark Airport Terminal Building. At yun nga, gaya ng nasabi natin, no, may sarili na itong contactless na check-in system. At dagdag pa dyan yung OFW lounge para doon sa ating mga kababayan na ina-expect nila na uuwi nga sa susunod na taon pag nagbukas na itong border. Mm-hmm. Maliban doon, Rainiel, base sa inyong obserbasyon, ano pa ba yung mga facilities na talagang kung ikukumpara natin doon sa ating existing na terminal, talagang may pagmamalaki kasi sinasabi natin world class, no, yung paliparan na yan. Kasamang dyan, meron itong international transfer, no? So diretso na dito yung mga mag-transfer flight. So international transfer flight ay diretso na rin dito at meron itong 18 bridges, no, connecting all over dito nga sa 110,000 square meters, no, na facility nitong airport na ito. At bukod dyan, meron din itong mga luxury store daw. Sinasabi nila na ito rin yung isa sa makatutulong dito sa ating ekonomiya. Kasamang dyan. Kailan ang specific target date? No? Nagbigay na ba sila ng eksaktong date kung kailan ito magsisimulang mag-operate? Dahil nga sa higpit pa rin ng restrictions sa iba't ibang bansa, no, yung mga border control requirements ay tinitimbang pa nitong CAAP, no, yung magbibigay ng approval dito sa airport na ito kung ng green light para maging operational. Pero sa kanilang rough projection by second quarter ng taong 2022 ay pwede nang tumanggap ng domestic at international flight itong naturang airport. Pero as of now, Rainiel, meron pa ba silang kinukumpleto dyan sa paliparan na yan? Or base sa nakita ninyo, talagang ready na? Kasi if I may remember it right, ngayong taon talaga ang target na pagbubukas supposed to be. Correct me if I'm wrong, no? Ditong paliparan na ito. But because of the situation, no, dahil nga nagka-pandemya at nabawasan naman yung biyahe, kahit nga yung nasa Clark airport natin ngayon, nabawasan din yung kanilang biyahe. Pero meron pa ba silang ongoing na ginagawa sa bagong terminal na yan? Sa kabuuan, kasamang Gen, minor furnishing na lang doon sa ilang mga dingding, no, or mga flooring, no, pero all in all 95% na nga kumpleto yung construction ng mismong building at ilang mga equipment nga. At yung ilang mga design ay nakalagay na rin dito sa naturang paliparan. Yung iba ay imported pa, no, gaya na lamang ng mga lahar-inspired na flooring na or yung mga tiles. Pero yung mga locally sourced na furniture, most specifically dito sa Pampanga, ay all set na doon sa paliparan. Alright. Para naman sa kalaman ng ating mga manonood, oras na maging operational ang bagong terminal na yan, ilan ba, Rainiel, ang kapasidad ng airport na yan? At initially, ilan yung target nila na biyahe per day kung meron na silang mga ganong datos na ipresenta sa media? Ang ipinesenta lamang nilang datos sa atin, no, is 8 million kada taon yung target na maging passenger dito. At yung unang-una nga nilang kinukuha ay ito nga bahagi ng Luzon, no? So lahat ng nasa Luzon ay dito na nga ang traffic, no, so para ma-less na rin dito sa Manila. Jen. All right. Ito naman because this is a new airport, of course, yan ay ibig sabihin oportunidad din rin yan sa trabaho para sa ating mga kababayan. Nabanggit ba nila kung may opening ba sila, no, para makumpleto yung staff para pagdating ng 2022 ready nang mag-operate? May mga nabanggit pa silang gano'n para sa ating mga manonood, baka interesado rin silang mag-apply kung meron mang job opening para sa bagong terminal ng Clark.
Yan, mukhang nawala na po ng signal no, ang ating kasamang si Rania Pawid. Well, siya po ang tumutok sa media tour no, na ginawa po para po sa bagong paliparan no, dyan po sa Clark. At tulad po ng nabanggit niya, inaasahan po magbubukas yan sa unang quarter ng taong 2022. Anyway, maraming salamat sa iyong ulat. Live po mula sa Clark, si Rania Pawid. Samantala sa ibang balita, aabot po sa 8.5 million pesos na halaga ng hinihinalang ecstasy ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs Port of Clark. Itinago sa isang lamp ang mga droga. Arestado naman ang recipient ng nasabing kargamento. Narito po ang detalye ng balita niya. Nasa 8.5 milyong pisong halaga ng party drugs na ecstasy ang nasabat ng Bureau of Customs Port of Clark sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Idineklara bilang lamp ang mga kontrabando na nagmula umano sa Brussels, Belgium. Sa pagdaan ng naturang bagahe sa x-ray scanning, dito napansin ng mga otoridad ang posibleng presensya ng illegal na droga sa loob ng corrugated box. Mas napatunayan pa ito nang dumaan sa K9 sweeping ang kargamento at ng pisikal na eksaminihin ito. Doon na nadiskubre sa isang lamp o ilawan ang 6 na transparent plastic pouches sa loob na nakakover ng carbon film. Laman nito ang 4,976 na pirasong pink at gray colored tablets ng suspected ecstasy. Tinurn over sa PDEA ang samples para sa chemical laboratory analysis at doon na nakumpirma na nagtataglay ito ng methylene dioxymethamphetamine o ecstasy. Itinuturing itong dangerous drug o mapanganib na gamot sa ilalim ng RA 9165. Kaagad na nag-issue si District Collector Alexandra Lumontad ng warrant of seizure at detention laban sa kargamento dahil sa paglabag sa RA 10863 o ang Customs Modernization Tariff Act in relation to RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nitong December 7, isang controlled delivery operation ay ikinasa ng mga otoridad sa address ng consignee sa Las Piñas City na nagresulta naman sa pagkaaresto ng claimant. Itinurn over ang mga illegal na droga sa PDEA para sa proper disposition at ang claimant naman ay isa sa ilalim sa inquest proceedings. Base sa record, ito na ang ikapitong major drug apprehension sa Port of Clark ngayong 2021. Sa kabuuan, umabot na sa 53.5 million ang halaga ng illegal na droga na nasabat sa Port of Clark. Jennifer Salenga, CLTV News. Patay po sa pamamaril ang Pampanga-based journalist na si Jess Malabanan. Isang tawag umano ang kanyang natanggap dahilan upang lumabas ng bahay. Dito na nga po siya binaril sa ulo ng hindi pa nakikilalang gunman. Si Rania Pawid ang may report. Bandang 6:30 ng gabi nitong December 8 habang nanonood ng telebisyon sa kanilang bahay sa Barangay San Joaquin, Tinambacan District, Calbayog City, Samar. Isang tawag umano ang natanggap ng Pampanga veteran journalist na si Jess Malabanan. Ayon sa mensahe ng kanyang asawa na si Mila, ito ang dahilan kung bakit lumabas ng bahay ang kanyang mister. Ilang segundo lang ang lumipas, isang putok ng baril ang kanyang narinig. Doon na nga binaril sa ulo ang veteranong journalist na si Malabanan. Dinala pa sa pinakamalapit na pagamutan ang 58-year-old na mamamahayag, subalit idineklara na itong dead on arrival. Bumuhos naman ang pakikiramay at panawagan ng hustisya sa pagkamatay ni Malabanan. Ayon sa Presidential Task Force on Media Security, walang kapatawaran ng ginawang pamamaslang kay Malabanan, lalo na't may kinaharap ang krisis ang bansa. Mariin din kinondena ng Pampanga Press Club ang pangyayari at kinalampag ang PNP, gayon din ang iba pang otoridad para sa mabilisang investigasyon sa naturang pagpatay. Panawagan din para sa agarang hustisya ang sigaw ng National Union of Journalists in the Philippines. Si Malabanan ay kasalukuyang news correspondent ng pahayagang Manila Standard. Naging bahagi rin siya ng Reuters kung saan tinutukan niya ang mga storyang may kinalaman sa war on drugs na kalaunay binigyang parangal ng Pulitzer noong 2018. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Senator Win Gatchalian. Vaccination team ng Angeles City tatanggap ng cash incentive. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Para po sa ating kilalanin ang kandidato segment, nakapanayam ng ating kasamang si Justin Dizon, si re-electionist Senator Win Gatchalian. Panoorin po natin ang kanilang talakayan. At sa puntong ito, meron ho tayong bisita. Binisita ho tayo ng isa sa ating madalas maging makasama rin sa ating mga programa at dito ho syempre sa lalawigan ng Pampanga. Ito ho mga kabalen, mga karehiyon, mga tagapanood ng CLTV Balitaan, nais ko ipakilala sa inyo itong ating panauhin ngayong araw. Isa ho doon sa mga maituturing nating on the go na senator. Panay ho ang laman. Panay ho siyang laman ng mga balita dahil na rin doon sa kanyang mga proyekto, programa at maging yung kanyang mga komento kaugnay ho ng iba't ibang pangyayari. Ika nga laging ramdam ho ng taong bayan itong ating bisita ngayon. Wala pong iba kundi ang chairman ho ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, Senator Win Gatchalian. Maya Paabak, magandang umaga Senator Win at bumati muna ho kayo sa ating mga tagapanood dito sa CLTV. Good morning, Justin. Good morning sa ating mga tagapakinig at of course mga viewers natin dahil ngayon pwede nang i-live stream itong ating interview. So good morning to everyone. Mga kabalen, para ho sa kaalaman ng lahat, si Senator Win nandito ho, bisita natin sa CLTV. Nandyan lang siya sa kabilang Studio B dahil alam nyo naman ho, gusto nating mapanatili din yung ating kaligtasan. May mga protocol tayo pero at least para yung kwentuhan ho namin mask off. Mas makita nyo ho yung parehong gandang lalaki namin. At siguro naman walang tututol sa inyo. Tinatawag natin so near yet so far. Yes, tamang-tama, Senator. Opo. Senator, matanong lang ho natin, ano ho yung naging lakad ninyo dito sa ating lalawigang Pampanga at kayo ho ay muling nabisita dito? Justin, nandito tayo para maghatid ng medical items at donation sa Jose Lingad Memorial Hospital. Magbibigay ho tayo ng mga PPEs, mask at iba pang mga gamit. Ito ay kabahagi ng aming kabahagi ito ng aktibidad namin na tulungan yung ating mga hospitals, patuloy suportahan yung mga hospitals at higit sa lahat ipakita yung ating pagmamahal at appreciation sa kanila. Napakaganda, matutuwa yung ating mga kabaleng frontliners sa mga puntong ito. Pero Senator, gusto ko samantalahin yung pagkakataon bilang kayo na rin ay bumisita dito sa amin na tanungin ko kayo tungkol sa iba't ibang bagay ho na diretsyong may kinalaman din sa mga kabaleen po natin dito sa Central Luzon, hindi lamang sa Pampanga. Alam nyo, dahil hindi naman lingid sa kalaman ng ating mga manonood, mga kabaleen, isa ho sa mga pinagdausan itong tinatawag na pilot face-to-face classes ay yung Mother of Good Counsel Seminary. Diyan ho sa may Ciudad San Fernando at syempre si Senator Win bilang chairman nga ng Committee on Basic Education. Senator, ano ho yung assessment ninyo sa ginawang panunumbalik ditong face-to-face classes dahil isa ho dyan dito ginawa sa Pampanga at meron din sa Zambales? Justin, itong huling Lunes ay inumpisahan na yung pagbubukas ng pilot face-to-face classes sa mga urbanized centers or cities. Kasama dito, nasabi mo nga, dito sa San Fernando, kasama na rin kami sa Valenzuela, at inumpisahan na yung pagbubukas ng mga paaralan dito sa mga highly urbanized cities. At maayos naman sa aking obserbasyon, sa aking mga nakausap ng mga guro at principals, maayos yung pagbubukas natin ng pilot face-to-face classes. At ang dahilan nito ay dahil po sa mga guro at punong guro natin na nagsakripisyo kahit na challenging, malaking hamon itong kinakaharap nila. Opo. Senator, ito hong pagbabalik ng face-to-face classes, matagal na kasing inaabangan yan ng ating mga kababayan. Dito ho sa atin sa rehiyon, sa Pampanga at maging sa ibang lalawigan, may mga nakakausap po tayo na sinasabi na mas maganda naman mag face-to-face dahil hindi namin mapag-aralan yung ibang bagay sa loob ng pamamahay natin. Mas maganda kung sa classroom. Bilang isang mambabatas ho at nakatutok talaga, primaryang tutok dito sa usapin ng edukasyon ho pagdating sa Senado,
ano ho yung nakikita nyo pang mga paraan para mas maparami at mapabilis ho natin yung gagawing panunumbalik sa mga paaralan na siyang pinakahihintay naman ng mga mag-aaral at kahit yung mga magulang? Oo. Justin, importante ang kumpiyansa ng mga magulang. No? Importante na komportable sila, may confidence sila na ilabas yung kanilang mga anak at dalhin sa mga eskwelahan. At nakikita ko isang paraan para tumaas ang kanilang kumpiyansa ay magkaroon ng regular testing ang ating mga guro. Ito yung PCR testing or antigen testing. Ang ating mga guro, tinatawag ko yan, tawag ko sa kanila ay education frontliners. At dahil madalas po sila nasa labas ng kanilang tahanan, dapat siguraduhin natin na ligtas sila at protektado rin yung kanilang mga pamilya at mga tinuturuan. So regular testing, isang nakikita kong paraan na para maprotektuhan natin ang ating mga guro at tumaas ang kumpiyansa ng ating mga magulang. Senator, if I may just add a follow-up question. If ever magpagawa ng regular testing, ito ho ay at the expense of the school, of the government? Expense yan ng government. No? Dapat saluhin yan ng ating pamahalaan dahil kasama yan ngayon. Yan yung tinatawag natin new normal eh. Kasama na yan sa tinatawag natin new normal. At kailangan pamahalaan ang sumagot dyan para pamahalaan din ang makikinabang dahil kasama yan sa kanilang, kumbaga, sa pagtuturo. Sa Valenzuela, gusto ko lang ma-share dahil malapit lang kami sa inyo, meron ho kaming every 2 weeks na PCR test. No? Dahil ang Valenzuela may sariling PCR laboratory. So, tinetest namin ang aming mga guro or itetest namin yung aming mga guro every 2 weeks. Lalo na ngayon, nag-umpisa na yung tinatawag natin limited face-to-face classes. Ako, napakagandang balita kung magkatotoo nga at mangyari ito. Isa yan dun sa mga actually senator napupulsuhan din namin na hiling nitong mga guro At of course, hindi gastos nila dahil ika nga isa na sila dun sa mga nagsakripisyo gaya nga ho ng nabanggit niyo, frontliners economic education frontliners So maganda talaga na magkaroon ng ganyan. Senator, mapag-usapan naman natin yung isa pang aspeto ng ika nga pandemic response natin ng pamahalaan. Ito hong bakuna nakamakailan lamang ay nagkaroon tayo ng National Vaccination Day. Ano ho yung masasabi ninyo sa mga magulang na may pangamba pa rin hanggang ngayon? Kasi kaya nga nang nabanggit nyo, they need assurance, they need confidence pagdating ho dyan sa may pagbabalik sa klase. Tama ka, Justin. Marami pa rin tayong mga magulang na hindi komportable dito sa pagbabakuna, lalo na yung pagbabakuna ng kanilang mga teenagers. Dahil ngayon ay pinapayagan ng bakunahan po yung mga teenagers natin, mga 12 years old and above. So, marami pa rin tayong magulang na wait and see. Ang aking panawagan, safe itong bakunang ito. At makikita natin sa almost 3 million na mga teenagers na nabakunahan, wala tayong narinig na hindi maganda, walang reports na hindi maayos. At hindi lang naman bansa natin ang nagbabakuna ngayon ng teenagers, kundi buong mundo ay binabakunahan na yung mga teenagers. So, ang aking panawagan sa ating mga parents bakunahan na nila yung kanilang mga teenagers. Ito ay isang paraan para maging ligtas, hindi lang yung mga teenagers nila, kundi pati pamilya nila dahil pinapayagan na nga pumasok ang mga bata sa eskwelahan. Ayan, mga kabalen, mga kariyon, susugan lang natin yung binabanggit ni Senator Win. Kahit ho yung mga eksperto, WHO na yung nagsasabi, tanging pagbabakuna lamang ang ating solusyon at pananggalang upang maiwasan itong malalang epekto ng COVID-19 sa ating pangangatawan. So ito ho ay talagang tinutulak din ng ating butihing mambabatas at gaya ho ng nabanggit niya, ito ho isang susi para makabalik sa mga paaralan. And speaking of paaralan, pag ito pinag-uusapan, may naalala ko noong 2016 ho, etong si Senator Win, nakita kami, ewan ko lang kung naalala pa niya dahil sa sobrang dami rin ang kanyang mga nakakaharap, malamang dyan sa may Holy Angel University, isa yun sa pinuntahan niya. At isa rin dun sa kanyang bit-bit ay sinusulong niya, ito hong free college tuition sa mga pampublikong universidad at kolehiyo. Talaga naman, syempre, pinalakpakan ho yan ng mga kabataan, ng mga mag-aaral. Sino ba namang ayaw ng libreng edukasyon? Senator, kumusta na ho? Ano na ho yung inabot nitong advokasya nyong ito na free college education o yung tuition sa mga pampublikong universities and colleges ho? Ang magandang balita, Justin, batas na ito. So 2018,
Pinatupad na ito ng ating pamahalaan at yung mga pampublikong kolehiyo at universidad sa ating bansa ay hindi na sumisingil ng tuition fee. Kagaya dito sa amin, sa Bulacan, ang Bulacan State University ay hindi na naniningil ng tuition fee. So malaking bagay yan, no, para sa mga estudyante at malaking bagay doon sa mga gustong mag-aral ng kolehiyo dahil alam naman natin isang hadlang sa kanilang pangarap na makakuha ng college diploma ay hindi makabayad ng tuition fee o pag pumasok ka, hindi nila kayang ipagpatuloy yung kanilang pag-aaral. Opo. Senator Win, maisingit ko na lang kasi when I was tasked to do this interview, syempre nag-research din po ako at matagal ko na rin namang alam na you came from the private sector, Yes. no? And then you decided to leave your life in private sector to join government service and to serve our countrymen, ano? Ang iniisip ko lang talaga, Senator, bakit edukasyon yung napili ninyong fokusan, ano? Sa dinami-dami ng pwedeng mga iba kasi they are for economy, agriculture, Tama. etc. Which I know, meron din kayong mga batas diyan. Pero pwede nating sabihin na isa doon sa mga champion ho ninyong kampanya talaga ay yung edukasyon. Gaya nga ho nitong libreng edukasyon, pagbabalik sa face-to-face. Bakit ho? Anong meron sa edukasyon at ganun na lamang ho ang pagbibigay niyo ng importansya dito? Oo. Magandang tanong yan, Justin, dahil tama ka. Galing ako sa private sector at in fact, yung aking pinag-aralan nung college ay finance o pananalapi. Kaya yan yung aking, kumbaga, background, no, nung nasa private sector pa ako. Tama ka rin, pagpasok ko sa public service, ako ay naging isang mayor. So mayroon experience rin tayo sa governance, no, o pamamahala. So, may malawak na yung karanasan natin pagdating dito sa mga aspetong to. Pero nakita ko, hindi makakaangat ang ating bansa kung hindi natin patitibayin ang sistema ng edukasyon sa ating bansa. Hindi natin maaalis sa kahirapan ng ating mga kababayan kung hindi matibay ang sistema natin sa edukasyon. So, napakahalaga ang edukasyon dahil pundasyon yan eh. Kung matibay ang pundasyon, no, marami tayong mga kababayan na maiangat na ho natin sa kahirapan. Marami tayong mga kababayan na mabibigyan natin ng disenteng trabaho. Hindi lang dito, kung gusto nilang mag-abroad, pwede rin. No, magagaling ho ang ating mga kababayan. Ang kulang lang yung magandang edukasyon na pwede nilang dalin at para magamit nila sa paghahanap ng trabaho at yung sweldong mauwi nila ay magagamit nila sa pagtulong sa kanilang pamilya. So, iyon ang mahina sa atin. Nakita ko yan nung nag-mayor ako ng Valenzuela, nakita ko mismo na marami pa rin mga bata na nagda-drop out, maraming bata na out of school youth, marami tayong mga kababayan na hindi nagtapos ng high school. At paano tayo bilang isang bansa uusad kung malaking bahagi ng ating populasyon ay hindi nakapagtapos ng high school? Ayan, mga kabalin, narinig po ninyo. Yang si Senator Win, mabanggit ko lang, yung gaya nga nung sinabi niya kanina, nagtapos siya na yung kurso may kinalaman sa pananalapi at sa University of Boston. Hindi biro yung pag-aaral doon. Pero gayon pa man, nakita niya nga itong sinasabi niya sa edukasyon, yung kanyang nais-fokusan dahil ito ay pundasyon, foundation yan, mga kabalin, mga karehiyon. Senator, opo, maliban ho dyan sa may free tuition na inyong isinulong, no? Ano pa ho ba yung iba pa yung naging programa na may kinalaman ho dito sa pagpapalakas ng sektor ng edukasyon dito sa ating bansa? Justin, sa loob ng 6 na taon, meron tayong 15 batas na isagawa o isinulong. At isa sa pinakamahalagang batas na isinulong natin ay itong batas sa Alternative Learning System o ALS. Alam natin to, no? Marami sa ating mga kababayan ay dumaan dito. Maraming mga mayor at governor alam mo itong ALS. At para sa akin, mahalaga ito dahil meron tayong 26 million na mga kababayan na hindi nagtapos ng high school. At itong mga kababayan natin, hindi sila makakakuha ng college diploma, hindi sila makakahanap ng disenteng trabaho kung hindi sila nakapagtapos ng high school. Kaya in ALS ay isinabatas natin para madagdagan po ng pondo, dumami pa ho ang kukuha nitong kurso at higit sa lahat, yung suporta ay tuloy-tuloy. Ayan, saktong-sakto yung binabagit ni Senator. Kanina lamang ho, ginagawa natin itong balita naman na yung DepEd gumawa nga ng
Bureau, no, natututok diyan sa ALS na 'yan na Correct. siya isa sa mga sinulong ni Senator Win, ano, yung alternative learning system nga para sa mga out of school, hindi lang youth, no, hindi lang kabataan, maging Hindi yung lang mga kabataan. matatanda na nais ho magbalik sa sa paaralan o makakuha ng sapat na kaalaman para maabot yung kanilang mga pangarap. Pero ito, Senator, bahagyang lisanin muna natin yung usapin ng edukasyon, no. Kayo ho ay re-electionist, Yes. sa darating na 2022 at gaya nga ho ng nabanggit ninyo, simula 2016 kayo ay naglingkod bilang senador at marami, hindi lang iisa, marami hong nagawang batas para ho doon sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Senator, sa tingin nyo, ano pa yung hindi nyo nagagawa at sa tingin ninyo nais nyong i-pursue, no? Kung kayo ho ay palarin at piliin muli ng ating mga kabalen, ng ating mga karehiyon sa darating na halalan. Justin, pagpapatuloy natin ang ating advokasya sa edukasyon at ipagpapatuloy natin ipaglaban ang karapatan ng bawat isa sa isang maganda at dekalidad na sistema ng edukasyon. Para sa akin, dapat walang maiwanan. Kung ano man estado mo sa buhay, ano man ang pinanggalingan mo sa buhay, dapat ikaw ay mabibigyan ng dekalidad sa edukasyon dito sa ating minamahal na bansa. At marami akong mga nakalinyang advocacy, pero yung top 3 ay unang-una, pagbabalik sa face-to-face classes. Pangalawa, pagtataas po ng sweldo at benefits ng ating mga teachers. At pangatlo, pagbibigay po ng allowance sa mga ALS learners natin. No? Inuulit ko yung ALS dahil hindi makatarungan na meron tayong 26 million na mga kababayan na hindi nagtapos ng high school. No? Maiiwanan sila. Kaya yung pagbibigay po ng allowance sa mga mag-aaral ng ALS, isang paraan to para mahikayat natin sila mag-aral at tayo bilang bansa ay sabay-sabay po aangat. Senator, samantalahin ko ulit yung pagkakataon na dahil siyempre, kausap kita ngayon at masaya kami na nandito ka, At gusto ko lang kayong tanungin tungkol dito sa isang mainit na issue, Itong Malampaya deal, Itong pagkaka-transfer o yung pagkakabili ho ng yung Specs Udena deal sa Malampaya. At kayo ho, naging mainit ho kasi ito lalong-lalo na matapos yung sampahan ng libel ni Energy Secretary Cusi, yung karamihan sa mga kasamahan natin sa media na nagbalita ho ng istorya. Pero kayo ho bilang isang mambabatas, Senator, ano ho yung masasabi ninyo dito sa deal na ito at paano ho ito dapat pakiharapan, pakitunguhan ng ating pamahalaan upang matiyak naman na nasa batas, na ayon sa batas at walang masasakripisyo pagdating ho dun sa serbisyo dahil kuryente ang usapan dito. Justin, magandang tanong yan. No? At isusuot ko muna yung isang hat ko na bilang chairman po ng Energy Committee. Yung pagkasampa ng libel cases sa mga mamamahayag ay hindi magkakaroon ng epekto sa aming pag-iimbestiga at patuloy naming hihingin sa Department of Energy yung pananagutan ng mga kawani nila. Yung pagsasampa ng kaso, hindi mawawala. No? Yung nangangamoy na korupsyon, hindi rin mawawala yung mga nangangamoy na pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Ang importante ay patuloy pa rin namin imbestigahan itong issue para panugutin yung mga taong gumawa nitong kabalbalan. Sa aking pag-aanalisa at tinignan ko lahat ng dokumento, ang tawag ko nga dito sa transaksyon, lutong Macau. No? Dahil ang gobyerno, linuto nila itong transaksyon para paboran yung isang korporasyon na hindi tama yon. Dahil tandaan natin, Justin, yung natural gas at langis dito sa teritoryo natin, pag may-ari ito natin, ikaw at ako at taong bayan. Hindi ito pag may-ari po ng Department of Energy. Hindi rin si Pangulong Duterte ang may-ari nito, tayo mismo. At trabaho po ng Department of Energy na protektahan ang interest natin at siguraduhin na yung mga korporasyon na papasok at kukuha ng langis yan ay mga lehitimo at may kakayahan. Hindi sino-sino lang o hindi mga kaibigan lang ho nila. So patuloy ang aming pag-imbestiga at makaasa po ang taong bayan na pananagutin ho natin yung mga nagkasala ho.
Okay, napakaganda ho. Maraming salamat Senator Win, ano. Bilang panghuli na lamang ho, I won't take much of your time. Siguro ho, mensahe ninyo sa ating mga kabalen, mga karehiyon na nanonood, and alam ho namin hindi ito yung huling pagkakataon na magiging bisita kayo dito sa aming mga programa. Maraming salamat dito sa ating interview. Kahit na hindi tayo magkasama physically sa isang kwarto, but ako natutuwa nagkaroon tayo ng oportunidad na mapag-usapan yung mga mainit na issues dito sa ating bansa at marinig ng taong bayan yung ating saloobin at nasa isip. So, gandang hapon. Maraming salamat dito sa ating interview. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din naman ang programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs sa si Jennifer Salena. Maraming salamat po mga karehiyon. 16 days na lamang po at Pasko na.